Pag-usapan naman natin sa video na ito guys, no? Kung paano nga ba natin malaman na ang picture natin ay ginamit ng mga witch para ipahamak tayo, no? O ginagamit nila sa black magic. Ano-ano nga ba ang mga signs na mararamdaman natin or mararanasan natin kapag ginamit ang picture natin, no? So alamin natin sa video na ito, no? Kasi tayo na mga tao, likas sa atin na mahilig talaga tayo sa picture, no? Hindi man lahat, pero kadalasan talaga mahilig tayo sa selfie, 'di ba? Mahilig tayo sa mga groupings na mga picture or mga selfies, no? Mahilig tayo sa ganon. Tapos ang ginagawa natin, pinopost natin kaagad sa social media, 'di ba? Yan talaga ang gawain natin kahit na aminin mo natin o hindi. Yun talaga ang gawain natin. Ang hindi natin alam ay itong gawain natin na ito ay ito pala ang magpapahamak sa atin. Kasi kapag tayo, targeted tayo ng mga witch na ito, under attack tayo, mapapadali lang sa kanila para kuhanin or i-grab ang mga picture natin at gamitin nila sa kasamaan, no? Lalo na kapag ang social media mo, ginamit mo yung buong pangalan mo, isi-search lang nila yung pangalan mo, ay madali lang sa kanila na kuhanin yung mga picture na pinost mo, di ba? Ang hindi natin alam, ang picture natin ay hindi ordinaryong picture yan. Kasi ang picture natin ay nagkikerry yan ng spiritual identity natin. Kung baga, kung ano man ang ginagawa sa atin ng mga witch sa picture natin ay magmamanifest yan, magiging katotohanan yan sa buhay natin. Magre-reflect siya kumbaga sa personal na buhay natin, no? Kasi ang picture natin ay yan ang access ng mga witch para maisagawa nila kung ano man yung mga binabalak nila na gawin sa atin. Kaya dapat alam natin ito. Kasi katulad nga na nakasaad sa Bible, sabi sa Hosea chapter 4 verse 6, "My people are destroyed for lack of knowledge." Yan ang sabi ni God, no? Huwag nating hayaan na ganun ang mangyari sa atin, na masira tayo dahil sa kakulangan natin sa kaalaman. Kaya sa video na ito, alamin natin ang mga signs kung ano nga ba ang mga palatandaan na ang picture natin ay ginagamit ng mga witch sa rituals para ipahamak tayo, no? So number 1 na sign talaga dyan, kapag narinig ninyo na may tumatawag sa pangalan ninyo, tapos kapag lumingon naman kayo ay wala. Diba, kadalasan maririnig ninyo ang pangalan ninyo sa hangin. Kasi ako, experience ko ito, no? Naka-duty pa ako dati. Bigla na lang may tumatawag sa pangalan ko, tapos paglingon ko, wala naman akong kakilala sa likuran para tumawag sa pangalan ko, no? Pero talagang naririnig ko yung pangalan ko nasa hangin. Ganun ang mangyayari sa inyo. Halimbawa, naglalakad kayo sa kalye, tapos marinig nyo na lang yung pangalan ninyo na tinatawag, pero paglingon ninyo wala, or di kaya nakahiga kayo, nakaupo kayo, tinatawag ang pangalan ninyo, pero wala namang nandyan para tawagin kayo. Or di kaya, nagtatrabaho kayo, kahit saan pa kayong lugar, basta may tumatawag sa pangalan ninyo, tapos paglingon ninyo wala naman, ay isa yan sa sign na ang picture ninyo ay ginagamit ng witch na ito para sa kasamaan, para ipahama kayo, no? Kasi kapag ganito pala, no, ang witch pala na ito, kapag ginagamit pala nila yung picture mo sa ritual, ay tinatawag nila ng paulit-ulit yung pangalan mo para pala isumon yung spiritual na presensya mo. Ito ay malinaw na sign na ikaw ay under witchcraft manipulation, di ba? Technique ng mga witch ito para ay mag-establish ng spiritual connection sa iyo, no? Gamit yung picture mo. Ito ay ginagawa nila para pahinain yung resistance mo, at saka para maging vulnerable ka or para maging mahina ka doon sa manipulation attack nila, no? Kaya dapat maging maingat tayo dito kasi ganito yung may experience natin kapag tayo ay ang picture natin ay under attack ng mga witch na ito ginagamit nila sa ritual, no? Kaya dapat ito ay alam natin para ma-actionan natin kaagad kung ano ang dapat nating gawin, no? So pangalawang sign naman na ang picture natin ay ginagamit ng mga witch para sa ritual nila. Kapag nakakaranas kayo na kinakamuhian kayo ng tao, kinakainisan kayo ng tao nang wala namang dahilan para mainis yung mga tao sa iyo, no? Halimbawa, no, bigla ka na lang hindi nagugustuhan ng tao. Halimbawa, may pinuntahan ka na lugar, tapos naiinis yung mga tao sa iyo, parang yung presensya mo nakakairita, ganun ang mangyayari sa iyo. As in, sa lahat ng pupuntahan mo, kahit ikaw ay mamalingki ka lang, yung mga supplier na binibilhan mo ng mga pinamili mo, maiirita sa iyo, maiinis sila sa presensya mo kahit wala ka namang ginawa, kahit hindi mo sila kilala. Nakakairita ang presensya mo para sa mga tao kapag ikaw, ang picture mo ay under attack nitong mga witch na ito. Kung dati naman ay maayos yung relationship mo sa pamilya mo or sa kaibigan mo or sa mga katrabaho mo, kapag ang picture mo under attack ng mga witch na ito, ay bigla na lang kakainisan ka ng tao, yung mga dating kaibigan mo ay manlalamig sa'yo, lalayuan ka nila, mag-umpisa na silang hindi magre-reply sa mga message mo,
or kapag parating ka na, iiwasan ka nila kasi nga nakakairita yung presensya mo, pero hindi din nila alam yun kung bakit nakakairita ka, kasi ganun nga ang mai-experience mo. Kasi pala, kapag ganito pala ang mai-experience mo, kapag tinrabaho ka ng witch gamit yung picture mo ilalagay nila sa maliit na clay na bowl. Tapos, yung likuran ng picture mo, susulatan nila ng pula na uling. Tapos, babalik rin nila yung picture mo, yung ulo mo, nasa baba, yung paa mo nandoon sa taas. Sinadya nilang gawin ito para pala i-reject ka ng mga tao. Para pala, walang tatanggap sa'yo. Kakainisan ka, kakamuhian ka ng mga tao, hindi ka nila tatanggapin. Kasi ako, danas na danas ko to. Dati pa talaga sa mga tinitirhan ko, yung mga kapitbahay ko ayaw nila sa akin. Bigla na lang ako sinasabihan na umalis ka dito dahil ayaw sa'yo ng mga kapitbahay mo. Tapos, kahit na magsimba ako, kahit yung mga alagad sa simbahan, kapag pumasok ako sa simbahan, naiinis sila sa akin, masama yung tingin nila sa akin. Wala naman akong alam kung ano yung kasalanan ko, no? Hindi madali ang mararanasan ng mga tao na under attack gamit ang picture, kaya isinishare ko sa inyo para kapag na-experience ninyo, alam ninyo kung ano ang nangyari sa inyo. Kasi nung unang na-experience ko ito, wala akong alam kung anong nangyayari sa akin. Akala ko nga, kung nasa ibang planeta na ako, bakit ganun ang trato ng mga tao sa akin na dati-rati naman ay hindi. As in, hindi madali ang mararanasan ninyo, kaya dapat talaga maging aware tayo. Kasi kapag hindi, malamang masisiraan kayo ng ulo, malamang makakapag-isip kayo ng masama kapag hindi ninyo alam kung ano ang nangyayari sa inyo. Kaya dapat talaga malaman natin itong ganitong tactics or techniques ng mga witch na ito. Tapos, pangatlo naman na sign na ang picture ninyo ay ginagamit ng mga witch na ito para ipahamak kayo. Kapag nakakaramdam kayo ng stagnation, yung pagsawalang kilos, di ba? Halimbawa, yung cycle ng buhay ninyo na natili na lang, katulad sa akin, no? Nanatili ang cycle ng buhay ko, ilang taon na ako naglalako pa rin ako. Walang pag-unlad yung buhay ninyo kapag ang picture ninyo ginamit ng witch ay intended talaga para manatili ang cycle ng buhay ninyo. Hindi kayo magkaroon ng increase, hindi kayo magkaroon ng progress, hindi kayo magkaroon ng success. Halimbawa, may mga doors na nag-open sa inyo, may mga opportunities na nag-open sa inyo, bigla na lang magsara. Kasi ako dati, naranasan ko yan, no? Nagtitinda ako online, no, sa kabilang platforms. Gumagawa ako ng mga videos, may mga pinupromote akong items, no? Bigla na lang na nawalan ako ng gana. Bigla na lang talaga na nawalan ako ng interes sa ginagawa ko na yung tinigil ko. Kahit papano kumikita na ako doon, kahit hindi naman ganun kalaki, di ba? Kahit papano nakakatulong siya, kumikita na sana ako, bigla na lang nahinto ko. Ganun ang mangyayari sa inyo kapag ang picture ninyo ginamit ng witch na ito para ipahamak kayo, no? Tapos, yung mga opportunities na dapat na para sa inyo ay bigla na lang maglaho yung mga opportunities na yun dahil nga doon sa ritual na ginamit ng witch para sa inyo. Tapos, kapag nabiktima ka ng ganito, ma-experience mo talaga yung pagsawalang kilos sa buhay mo. As in talaga, hindi ka umuunlad kahit na anong sikap mo, kahit na anong subok mo dahil nga sa ganitong gawain ng witch na ito. Kaya dapat ito malaman natin para alam natin kung ano ang magiging hakbang na gagawin natin, no, para ma-deliver natin yung sarili natin. Pang-apat naman na sign na ang picture mo ay ginagamit ng witch para ipahamak ka kapag naka-experience ka ng rejection after rejection, di ba? Parang walang mga tao na tumatanggap sa iyo, di ba? Halimbawa, nag-a-apply ka ng trabaho, kahit ilang beses ka nang nag-apply, hindi ka tinatanggap ng mga ina-applyan mo. Kahit na may pinag-aralan ka naman, kahit na may experience ka naman, hindi ka nila tinatanggap, no? Sa personal na experience ko, dati nga nagtitinda ako online, yung nagpo-promote ako ng mga products, no, ng mga supplier, no. Nag-apply ako for sample para sana gamitin ko yung sample na yon para sa video. As in talaga lahat ng mga application ko for sample ay dinecline lahat ng mga supplier, no. Wala man lang akong nakuhang sample doon sa pagpo-promote ko ng mga product ng supplier. Hindi ko naman alam dati na under attack ako ng witch, no. Hindi ko alam na yung picture ko ay ginamit pala para ipahamak ako. Lately ko lang nalaman nung nag-aral na ako ng mga spiritual na bagay dahil nga sa kakaibang pangyayari sa buhay ko ay nagkaroon ako ng interes para pag-aralan itong mga spiritual na bagay kung ano nga ba ang totoong nangyari sa akin, kung bakit nagkaganito ang buhay ko, no. Doon ko na pag-alaman na kapag pala ang picture mo ay ginamit ng mga witch na ito, rejection after rejection ang mararanasan mo. Parang walang tatanggap sa iyo. Kahit na anong gawin mo, hindi ka tatanggapin ng tao, 'di ba? I-reject ka nila, 'di ba?
Sa lahat ng ginagawa mo, para kang nire-reject ng mga tao. Ganito ang magiging feeling mo. Kaya dapat alam mo, para hindi ka maging paranoid, no, kung ano ang nangyayari sa iyo, para hindi ka mabaliw kakaisip. Dapat alam mo ito na ganito ang mararanasan mo kapag ang picture mo ginamit ng witch sa ritual, no. Panglima naman na sign na ang picture mo ay ginagamit ng mga witch na ito para ipahamak ka. Kapag mag-umpisa ka ng makakaramdam ng mga physical sensations. Ano nga ba itong mga physical sensations na ito, no? Ang halimbawa, no, yung mukha mo, parang ang bigat ng pakiramdam mo sa mukha mo, para bagang nakasuot ka ng maskara. Parang ang kapal ng mukha mo, namamanhid yung mukha mo na parang makapal na mabigat. Ganun ang may experience mo, no? Ang ganitong pakiramdam ay isang spiritual sign na ang iyong identity ay under manipulation ng witch, no? Kumbaga, ang witch na ito, nagsasagawa siya ng ritual para i-exchange yung mukha mo, palitan yung mukha mo, no? Sa spirit realm, kung ikaw successful ka man na tao, ay hindi ka natitingnan ng tao na bilang successful. Kung hindi, ang tingin ng tao sa iyo ay ikaw yung tao na nakadestined for failure. No? Ganon ang mangyayari sa iyo kapag pinalitan yung mukha mo. Kapag ganito ang mangyari sa iyo, ay mai-experience mo na yung pamilya mo, mag-iiba na yung pakikitungo nila sa iyo, hindi na katulad ng dati. Pati yung kapitbahay mo, mag-iba na rin yung pakikitungo sa iyo. Lahat ng mga kakilala mo, mga kaibigan mo dati, mag-iiba na yung tingin nila sa iyo, mag-iiba yung pakitungo nila sa iyo. Yaan ang magiging epekto kapag ang picture mo, kapag ang identity mo ay under manipulation ng mga witch na ito. Tapos kapag ganito na napalitan yung mukha mo spiritually, parang lahat ng tao tinataboy ka na hindi mo alam kung ano ang kasalanan mo. Tulad nga ng sinabi ko dati, bigla na lang akong pinapaalis ng mga tao doon sa tinitirhan ko na wala naman akong kasalanan sa kanila dahil hindi naman ako palalabas ng bahay, hindi naman ako nagchichismis, di ba? Wala naman akong ginagawang ganun. As in talaga, ano lang ako, no, work at saka bahay lang ako. As in talaga, pagkatapos kong magtinda, no, ay nasa bahay lang ako. Hindi ako lumalabas hanggat wala akong kailangang bilhin sa labas, hanggat wala akong transaksyon sa labas, hindi ako lumalabas. Kaya nagtataka ako kung bakit talagang parang tinataboy ako ng mga tao, no. Kahit dati sa pagtitinda ko, yung mga tao parang ayaw nila akong magtinda sa lugar nila na wala naman akong ginagawa kung hindi maglako lang. Kailangan kong magtinda dahil may mga billings ako, pero may mga tao talaga na gusto kang itaboy, ayaw kang pagtindahin doon sa lugar nila, no? May mga ganun akong na-experience dati. Dapat malaman mo na kapag ganito ang na-experience mo, ay ang identity mo ay under witchcraft manipulation, no? Huwag ka nang magtaka kapag ganito ang ma-experience mo, ibig sabihin under witchcraft manipulation ang identity mo. Kaya dapat alam mo ito para alam mo kung ano ang hakbang na gagawin mo, no? Pang-anim naman na sign na ang iyong picture ay ginagamit ng mga witch na ito para sa ritual ay kapag nakakaramdam ka ng parang natatrap ang mukha mo ng spiritual spider web, di ba? Parang natatrap yung mukha mo ng sapot ng gagamba. Kahit saan ka pa, halimbawa, no, naglalakad ka sa daan, tapos bigla mo nalang maramdaman na parang natatrap yung mukha mo, parang may sapot na gagamba. Pag tiningnan mo yan, wala naman talaga. Kasi ako, danas ko yan, no? Kapag ako nagtitinda, kapag marami ako nakukuha ng customer, ay bigla na lang nararamdaman ko sa mukha ko, natatrap yung mukha ko ng spider web, no? Tapos kapag hipuin mo naman, wala, di ba? Ganon ang mangyayari sa inyo, talagang sinadya ito, no? Para nga itrap ka, para hindi ka makakilos, di ba? Para wala kang maging progress, lalo na kapag alam ng witch na ikaw, malapit ka nang tumanggap ng breakthrough, yung mga pambihira na tagumpay na ipagkaloob sa iyo ng Diyos, alam nila yan. Pinag-aralan nila yan kapag ang mga Christian ay malapit nang tumanggap ng breakthrough, magkaroon na ng increase or progress pagdating sa financial nila, ay alam ng mga witch na ito. Kaya nga, inaatake nila para yung progress na nararapat na makamtan mo ay hindi mapasayo. Kasi yung spider web na yun ay talagang intended yun para itrap ka, para hindi ka magkaroon ng movement, hindi ka makakilos, hindi ka makagawa ng aksyon, hindi ka makagawa ng hakbang kung ano ang dapat mong gawin para magkaroon ka ng progress. Talagang intended nila na gawin yon para i-disable ka pagdating sa financial mo. Kapag ikaw under attack ka nitong spider web na to, ang feeling mo parang sinusundan ka, no? Parang may nakasunod sa'yo, parang may sumusubaybay sa'yo, may sumusunod sa'yo na hindi nakikita. Kasi itong spider web na ito nagsisilbing monitoring ng mga witch na ito, no? Kumbaga, kapag ikaw under attack ng witch gamit yung spiritual spider web nila,
natatrack nila lahat ng kilos mo, as in nagiging monitoring nila ito. Halimbawa ikaw ay nakakakuha ka ng maraming buyers, alam ng mga wits na yan, natatrack ka nila sa pamamagitan ng spiritual spider web na inatake nila sa iyo, na natatrack ka nila lahat ng gagawin mo kahit saan ka magpunta, natatrack ka nila sa pamamagitan ng spiritual spider web na yon. Kaya dapat alam mo na under attack ka kapag ganun ang na-experience mo, para alam mo kung paano i-stop yung ganitong klase ng attack, no? So, pang-pito naman na sign na ang iyong picture ay ginamit ng witch sa ritual para ipahamak ka. Kapag nakaka-experience ka ng lagi kang makalimutin. Halimbawa, may mga meeting ka, may mga nakaschedule kang meeting, nakalimutan mo. Halimbawa, may sasakyan ka, yung susi ng sasakyan mo, hindi mo alam kung saan mo nilagay. Tapos, halimbawa, ay may mga importanteng lakad ka, hindi mo maalala. Tapos, halimbawa, ay may importante kayong conversation ng business partner mo, or sino man yung ka-meet up mo, hindi mo maalala yung conversation ninyo. Kasi ako, danas ko ito, no, minsan, kapag halimbawa, no, may order sa akin, tapos syempre kapag naglalako ako, may bigla-biglang order, halimbawa, tapos wala akong dalang listahan, ay pagdating ko sa bahay, hindi ko na maalala kung kailan yun ipapadeliver, or kung ilan yung order sa akin. No, minsan may mga ganun akong experience no, na hindi ko siya naaalala. Isa pala ito sa palatandaan na na-atake ka ng mga witch na ito. Gusto nilang i-block yung mental clarity mo. Kapag ganito yung na-experience mo, na ginagawa ng mga witch, ay binablock nila yung mental clarity mo para mahirapan ka na mag-isip ng malinaw, para hindi ka makapag-isip ng malinaw na pag-iisip. Kasi kapag ganito na experience mo, kapag ang photo mo, ang picture mo ginamit ng mga witch na ito, halimbawa may kausap ka, may mga words na bigla mo na lang makalimutan. Ganun ang mangyayari sa'yo. Na halimbawa, nasa conversation ka, may gusto kang sabihin, pero may mga words na hindi mo maalala. Hindi mo mababanggit-banggit kasi nawala sa isip mo. Ganito ang may experience mo kapag ang picture mo, ginamit ng witch para ipahamak ka, ginamit nila sa ritual, no? Kaya dapat maging maingat tayo dito. Kasi talaga ito ay intended nilang gawin para hindi ka makapag-decide. Kasi syempre kapag naapektuhan na yung isip mo, di ba, wala kang clarity of mind, ay maapektuhan yung mga decision makings mo, hindi ka makapag-desisyon ng tama. Di ba? Hindi ka makapag-desisyon ng sa sarili mo kasi nga nagkaroon ka nga ng mental blockage, di ba? Na di ka makapag-isip ng tama kasi wala kang clarity of mind. So, ibig sabihin kapag wala kang clarity of mind, affected yung mga decision makings mo, hindi ka makapag-desisyon, hindi ka makapili ng tama dahil na-block yung mental clarity mo. Yan ang mangyayari sa'yo talaga. Kapag ikaw naka-experience dito, lalo na sa mga situations na kailangan ng concentration mo, katulad ng pagpanalangin, di ba? Kapag nagdadasal tayo, kailangan nating mag-focus or mag-concentrate doon sa pagdarasal natin para masabi natin sa Diyos kung ano yung gusto nating sabihin. Pero kapag ganito ang nangyari sa'yo, na binablock ng witch yung mental clarity mo, hindi ka makapag-focus, mawala ka sa concentration, di ba? Kasi makakalimutan mo kung ano yung sasabihin mo kay God, hindi mo maalala, mawala ka sa focus. Kapag nagdasal ka, ibubuka mo yung bibig mo, hindi mo maalala kung ano yung sasabihin mo. Ang intended talaga na gawin ng mga witch ito para nga ay mawalan ka ng clarity of mind. Ganun ang purpose nila kung bakit nila ginagawa ito. Kaya dapat ay alam natin na ito ay sign na tayo ay under spiritual attack ng mga witch na ito gamit yung picture natin, no? Ang 8 naman na sign na ang picture natin ay ginagamit ng witch para ipahamak tayo ay kapag naka-experience tayo ng sobrang pagkahapo or fatigue, no? Na kahit na natulog ka naman, nakapagpahinga ka naman ng ayos, parang hindi kayang gamutin ng masarap na tulog or masarap na pahinga mo yung hapo na nararamdaman mo. Paggising mo, halimbawa 8 hours ka naman na natulog, paggising mo, pagod ka, para kang nakikipaglaban doon sa pagtulog mo, para kang nagtrabaho maghapon, para kang nagpasa ng mga mabibigat na bagay. Kasi ako, danas ko yan, no? Pagkagising ko, para akong walang lakas, ang bigat ng balikat ko. Maraming beses ko nang na-experience yan, kahit natulog ako, mahaba yung tulog ko. Paggising ko, yung balikat ko, napakabigat, parang hapong-hapo ako, parang sa kung saan ako nanggaling, parang nag-hiking ako sa mga matataas na mga lugar, sa mga bundok, parang ganun ang na-experience ko, no? Kaya dapat ito ay malaman natin kasi kapag ganito ang naranasan mo na sobra yung pagkahapo mo, ito ay malalim na indikasyon na ikaw ay may spiritual issue. Kapag ganito ang na-experience mo,
Ang picture mo pala na nagki-carry ng energy mo, ginagamit pala ng mga witch na ito para i-drain yung energy mo, di ba? Parang hinihigop nila yung vitality mo, hinihigop nila yung kung dati naman masigasig ka, masigla ka, di ba? Masigla ka sa lahat ng mga gawain mo, masigasig ka sa mga ginagawa mo, kumbaga napakataas ng energy mo, di ba? Ano ka, energetic ka. Parang hinihigop ng mga wits na ito yung energy mo. Para nga, hindi mo magawa kung ano yung mga gusto mong gawin sa buhay mo. Kasi syempre, wala ka ng energy para gawin yon. Kasi nga, hinihigop na nila. Diba? Katulad sa akin, ako napipilitan lang talaga ako na maglako pa rin kahit na nakaramdam ako ng sobrang pagkahapo. Dahil nga, parang hinihigop nila yung energy ko dahil kailangan kong ilako yung mga paninda ko. Halimbawa, naluto ko na yung paninda ko, tapos pagising ko, sobrang pagod na pagod yung nararamdaman ko. Pinipilit ko yung sarili ko na bumangon at maglako dahil wala naman akong inaasahan na ibang magtitinda kundi ako lang. Dapat ay malaman natin na kapag ganito ang nararanasan natin, isa ito sa sign na ang picture natin ginamit ng mga witch na ito para ipahamak tayo, no? Ang purpose nila kung bakit ginagawa nila ito na i-drain yung energy natin or higupin yung sigla natin or sigasig natin ay para mag-breakdown tayo emotionally, mentally at saka physically, di ba? Gusto nila tayong pabagsakin itong mga witch na ito kaya dapat alam natin yung mga techniques ng mga witch na ito para ma-intercept natin sila sa masamang gawain nila, no? Sinadya ito para pigilin ka, para hindi ka makamove forward, di ba? Wala ka magiging progress kasi ikaw ba naman kung nauubos yung energy mo araw-araw, nadidrain yung energy mo, wala ka nang ganang kumilos, wala ka nang ganang mag-take na ang action. Halimbawa, sa araw na yon may mga plano kang gawin sana, may pupuntahan ka, kung ano man yung mga pinagkakaabalahan mo, wala ka nang energy para gawin yun. Yun ang purpose ng mga witch na ito, kaya dinidrain nila yung energy ng biktima nila. Kasi nga ayaw nila na magkaroon ka ng progress. Ayaw nila na mag-move forward ka. Kaya ang ginagawa nila, dinidrain nila yung energy mo para wala kang maumpisahan na mga hakbang sa buhay mo. Wala kang maumpisahan na mga bagay sa buhay mo. Dapat ito ay malaman natin para alam natin kung anong aksyon ang gagawin natin, no? Pang-siyam naman na sign na ang iyong picture ay ginamit ng mga witch na ito sa ritual para ipahamak ka ay kapag nahihirapan ka sa pag-pray or pagpa-fasting. Kung dati-rati naman excited kang mag-pray, excited kang makipag-communicate kay God, or may regular fasting ka, gumagawa ka ng regular fasting sa buhay mo, kapag under attack ka nitong witchcraft na ito gamit yung picture mo, parang struggle sa'yo yung pag-pray. Ganun ang mangyayari sa'yo. Tamad na tamad kang mag-pray, no? Mas gusto mo pang mag-scroll sa social media mo kaysa mag-pray ka. Ganon ang may experience mo, tapos yung dating regular fasting mo ay parang tamad na tamad ka nang gawin yung pagpa-fasting mo. Attempt ka na mag-pray, parang ang bigat ng nararamdaman mo sa katawan mo, parang may humihila sa'yo na huwag kang mag-pray, matulog ka na lang kaagad. Sinasadya talaga ito ng mga witch na ito kasi kapag ang Christian, prayerless, ay vulnerable yan sa attack nila. Matadali ka lang atakihin kapag ikaw ay wala kang prayer life, diba? Kasi yung prayer nga ang nakakapag-deliver sa atin kung bakit ang mga atake ng mga witch na ito ay hindi tumatalab sa atin kapag tayo ay prayerful tayo na tao, no? Kapag ang picture mo pala ay ginamit ng mga witch na ito sa ritual nila, nagkikreate ito ng spiritual barrier sa isip mo para ang prayer mo ay mawalan ng bisa, para alisan ng bisa yung prayer mo kasi ang strong prayer ng Christian ay dangerous yan sa kingdom ni Satan. Kung baga, ang prayer ng isang Christian, kung yan ay powerful, yung prayer niya, nakakadistract siya sa operasyon ng mga witch na ito, nakakadistract siya sa operasyon ng kingdom ni Satan. Kaya sinasadya talaga nila itong atake na ito para mawala ng bisa yung prayer mo. Siyempre, pag ikaw ba naman nag-pray ka na hindi mo alam kung anong sasabihin mo, paano maging effective yung prayer mo kapag oras na lang pag-pray ay nakalimutan mo or hindi mo na alam kung anong sasabihin mo kay God, hindi mo na alam makipag-communicate kay God, no? Ang barrier na ito ay talagang sinadya siya para ay show natin kay God. Kasi syempre kapag ikaw prayerless ka na, hindi ka na madalas nagpipray kasi nga struggle na sa'yo yung pagpipray, so, talagang sinadya ito para pahinain yung spiritual connection natin kay God. Ang prayerless na Christian ay powerless yan, di ba? Kasi naging powerful ka lang kapag ikaw ay nanatili kang konektado kay God. Kasi ang source of power mo ay si God, yung spirit niya, di ba? Yung
ang prayer mo ineffective, as in hindi ka na makaka-damage sa kingdom nila. Ito ang purpose kung bakit ginagawa nila ito, no? Nagamitin yung picture mo para sa ritual, para pahinain yung spiritual life mo, para alisin yung connection mo kay God, para magiging powerless ka, magiging vulnerable ka na sa attack nila. Kaya dapat maging maingat tayo dito, no? Para maprotektahan natin yung spiritual life natin. Pang-sampu naman na sign na ang picture ninyo ay ginagamit ng witch sa ritual para ipahamak kayo. Kapag nakakaramdam kayo na palagi kayong pinapanood, palaging may nagmumonitor sa inyo, no? Kasi ako talaga, experience ko to. Sa lahat ng ginagawa ko, halimbawa, nagluluto ako, parang may nanonood sa akin, may mga mata na nakatingin sa akin, mga invisible na mga mata na nakatingin sa akin, no? Yun ang mararamdaman ninyo kapag kayo, under attack kayo gamit ang picture ninyo, no? Hindi nyo maintindihan kung bakit. Talagang mapifeel ninyo na may nakamasid sa inyo, may nanonood. Kapag ganito yung mararamdaman ninyo, ay hindi normal na pakiramdam ito. Ito ay sign na may spiritual surveillance sa buhay ninyo, may nagsusurveillance sa buhay ninyo, no? Kasi kapag ang witch na ito, ginagamit nila yung picture ninyo sa ritual, yung energy na taglay ng picture mo ay gagamitin nila yan para i-track ka, para i-monitor ka. Kapag ganito ang nangyari sa'yo, na na-monitor nila or natatrack nila lahat ng ginagawa mo, kung ano man yung mga pinagkakaabalahan mo, masasabotahe ka nila. Kasi nga alam nila kung ano yung mga nakaplano mong gawin, ano yung mga naka-line up mong gawin sa buhay mo. Alam nila kasi nga natatrack nila yung lahat ng ginagawa mo. Gamit yung picture mo, may ganun palang kakayahan yung witchcraft nila, no? Kaya pala, madali lang nilang nasasabotahe yung mga Christian kasi pala alam nila, nakamonitor sila, natatrack nila lahat ng ginagawa ng Christian, no? Itong tuloy-tuloy na pagmumonitor sa'yo, ay mag-create siya ng paranoia. Magiging paranoid ka, tapos nakakaramdam ka ng takot, makakaramdam ka ng anxiety, no? Lahat ng binanggit ko dito ay na-experience ko to, kaya nga sinishare ko sa inyo kasi gusto ko magkaroon kayo ng awareness. Kapag ikaw under attack ka ng mga witch na ito gamit yung picture mo, tapos feeling mo laging may nanonood sa'yo, para kang napaparanoid, as in talaga, pati yung parang lahat ng ginagawa mo, lahat ng sinasabi mo, alam ng mga witch na ito, natatrack ka nga nila. Tapos minsan-minsan ay parang nag-create siya ng ano, no, ng fear, no, makakaramdam ka na lang ng parang natatakot ka or nagkakaroon ka ng anxiety paminsan-minsan. Ganito ang magiging feeling mo kapag ang picture mo ginagamit ng mga witch na ito para sa ritual, para nga ipahamak ka. Kaya dapat magkaroon ka ng awareness sa mga bagay na ito, no? Pang-11 naman na sign na ang iyong picture ay ginamit ng mga witch na ito para pahirapan ka ay kapag nahihirapan ka financially, di ba? Halimbawa, no, kung dati-rati naman ay maraming opportunity na nagdadatingan sa iyo, ay bigla na lang mawala yung mga opportunity na yun. Kahit na anong sikap mo, masipag ka naman, ay walang increase, walang progress yung buhay mo, di ba? Kahit na anong gawin mo, hindi ka nagkaroon ng progress, walang increase sa income mo, dahil nga sa atake ng mga witch na ito. Dahil ako ay danas ko yan, dati nagtatrabaho pa ako, as in masipag naman ako magtrabaho kasi nga halos walang day off sa trabaho ko dati, as in kumikita ako halos araw-araw, pero marami akong pinagkakagastusan. Kaliwat kanan yung sinusuportahan ko, plus nangungupahan pa ako ng bahay. Ang nagiging resulta, pati yung pagkain ko, nahirapan akong i-provide, no, yung pangangailangan ko sa katawan ko pang araw-araw ay nahihirapan akong i-provide kasi yung kinikita ko parang napunta lang doon sa mga sinusuportahan ko, kung sino man yung mga pinapadalhan ko. Parang sa kanila lang napunta. Pagdating sa sarili ko, hindi ko na kayang i-provide yung mga pangangailangan ko. Ganon ang mangyayari sa inyo kahit anong sikap ninyo. Halimbawa, sa sahod kayo ngayon, bukas wala na kayong pera dahil ang pera na sinahod ninyo pinangbayad sa utang. As in, dati-rate, sanla rito, sanla doon yung ATM ko. Ganun ang nangyari sa akin, no? Kapag under attack ka ng mga witch na ito, gamit yung picture mo, ganun ang mangyayari sa iyo kahit anong sikap mo, walang mangyayari sa mga kinikita mo, no? Gipit ka palagi, parang walang kasaganaan, parang walang kaginhawaan sa buhay mo kapag ikaw under attack ka ng mga witch na ito. Halimbawa, ikaw ay nagbi-business pero under attack ka, dapat ay makaka-close ka na ng mga big business deal sana. Pagdating ng araw ng close deals ay bigla na lang mag-back out yung mga ka-deals mo. Ganun ang mangyayari sa'yo kapag under attack ka. Diba? Tapos yung mga business mo, hindi magbo-boom, mababankrupt yung business mo, tapos susubukan mo na
mag-move forward ay parang may humihila sa iyo pababa, 'di ba? Ganun ang may experience mo. Baka iisipin mo na ikaw ay minamalas kasi ganun naman talaga ang iniisip ng iba kapag ganito ang na-experience, sasabihin mo ang malas mo, minamalas ka, pero ang hindi mo alam, under spiritual attack ka ng mga witch na ito, no? Talagang sinadya talaga ito ng mga witch para manipulahin nga yung finances mo. Para i-block yung finances mo, i-block yung kasaganaan na dumating sa iyo, no? Kasi alam ng mga witch na ito na ang Christian na masagana, ang Christian na financially stable, ay ito ang powerful tool. Ito ng mga Christian para ma-fulfill nila or para marating nila kung ano man yung dinesty ni God para sa kanila, no? Kaya dapat alam natin, maingat tayo dito kasi kapag ang finances na ang nawala sa atin ay hindi natin mapufulfill, hindi mangyayari sa atin kung ano man yung nakalaan na plano ni God para sa mga buhay natin o kung ano man yung purpose natin sa mundo na ito. Pang 12 naman na sign, ang yung picture ay ginamit ng witch na ito sa ritual para ipahamak ka kapag ikaw ay nahirapan magdesisyon sa buhay mo. Kung dati-rati naman, madali lang sa iyo ang magdesisyon, walang kahirap-hirap. As in, kung may gusto kang gawin ay nakakapag-decide ka kaagad. Pero kapag ikaw, under witchcraft attack, di ba, minamanipula nila pati yung decision makings mo. Mawawalan ka ng clarity of mind, kaya hindi ka makapag-decide agad. Talagang itong ganitong klase ng atake, sinadya talaga ito para i-block yung mind mo. Para nga mawalan ka ng clarity, para yung pag-decide sa iyo ay hirap ka, para hindi madali sa iyo na mag-decide. Kasi kapag ganito ang ano mo, na experience mo na ang mind mo ay binlock or ang mental clarity mo ay binlock, maaapektuhan yung decision makings mo kasi nga wala kang clarity of mind, hindi ka makapag-decide, hindi ka makapag-isip ng tama. Sinasadya ng mga witch na ito para hindi mo ka talaga makapag-decide. Halimbawa, may gusto kang gawin, gusto mo nang mag-take action, halimbawa gusto mo nang mag-preach sa labas, gusto mo nang lumabas, ay hindi ka makapag-decide ng maayos kasi nga ang mental clarity mo ay binlock ng mga witch na ito, hindi ka makapag-decide. So ngayon, kapag ganito ka, mahirapan ka na mag-decision, so anong gagawin mo? Maghahanap ka ng external validation, maghahanap ka na ng counsel ng iba, di ba? Magdidepende ka na lang sa desisyon ng iba kasi nahirapan ka na mag-desisyon para sa sarili mo. So ngayon, kung maling tao yung nahingan mo ng counsel, maling tao yung nag-desisyon para sa'yo, ay hindi mo na mapupuntahan kung ano yung destiny na naka-destiny God para sa iyo, no? Kung ano man yung nakaplano ni God para sa buhay mo, ay hindi mo na marating iyon kasi nga nagdepende ka na sa decision makings ng ibang tao, hindi ka na makapag-decide para sa sarili mo. Parang nagsusunod-sunuran ka na lang kung ano yung sasabihin ng iba. Talagang ganun ang intensyon ng mga witch na ito para nga magdepende ka sa iba, di ba? Wala ka ng clarity of mind, hindi ka na makapag-decide ng tama, wala ka ng discernment, hindi mo na ma-discern kung yung mga tao na nilapitan mo ay mga maling tao na pala yun, di ba? Mapapahamak yung destiny mo kapag ganito ang na-experience mo, no? So, yun ang mga signs na patunay na ang iyong larawan or ang iyong picture ay ginamit ng mga witch sa ritual para ipahamak ka, no? Kaya sana malaman natin ito para alam natin kung ano ang gagawin natin, no? Pero kahit na ganito ang na-experience natin, ako nga na-experience ko to lahat ng mga sign na to, na-experience ko, pero kahit papano, na-deliver ko ang sarili ko sa tulong ni God, di ba? Kasi noong umpisa na under attack ako ng mga witch na ito, no? So ang ginawa ko, as in namuhay ako ng matuwid sa mundong ito, as in hindi ko binigyan ng legal ground or hindi ko binigyan ng access yung mga witch para mamanipula nila yung buhay ko. As in, noong nag-start akong maka-experience ng spiritual attack, namuhay ako ng matuwid, as in talaga yung mga open doors na inopen ko sa mga kaaway dati, sinara ko lahat, as in, ihilingi ko ng tawad lahat ng kasalanan ko, pinagsisihan ko lahat ng mga kasalanan ko, namuhay ako ng matuwid sa mundong ito. Pati yung pagsiselfon ko, itinigil ko, no, walang social media sa loob ng 3 months. Noong nag-umpisa akong bumalik sa pagsiselfon, ang ginagawa ko, ang pinapanood ko ay mga spiritual warfare na prayer, yung mga gawain lang na pang Diyos, hindi ko binigyan ng dahilan yung mga kaaway para ma-access ako, yung mga entertainment na yan ay hindi ko binigyan ng time yan para pagtuunan ko ng pansin, no? Ganun ang ginawa ko kasi katulad nga ng nakasaad sa Bible, sa Ephesians chapter 6 verse 11, put on the whole armor of God, so that you may be able to stand firm against the tactics of the devil. Kailangan nga natin na suotin yung armor ni God na yun. Ano-ano nga ba ang mga armor ni God na yun? Ay yung belt of truth. Kapag ikaw, under attack nitong witchcraft na ito,
Dapat mamuhay ka sa katotohanan. As in, lahat ng lalabas sa bibig mo ay pawang katotohanan. Huwag kang magsinungaling. Kasi kapag nagsinungaling ka ay legal ground yan. Maa-access ng mga witch na ito yung buhay mo kapag nagsinungaling ka. No? So, lahat ng ilalabas mo sa bibig mo pawang katotohanan lamang. Pangalawa naman na armor of God ay breastplate of righteousness. As in, mamuhay ka ng matuwid sa mundong ito. Yung mga dating kasalanan na ginagawa mo ay itigil mo na yun, kalimutan mo na yun. As in, mamuhay ka na yung will ni God ang nasusunod sa buhay mo, kung ano yung kalooban ni God sa buhay mo. Yun lang ang gagawin mo sa mundong ito, no? Mamuhay ka ng matuwid na pamumuhay. Pangatlo naman na armor of God ay gospel of peace. Mamuhay ka ng may kapayapaan. Huwag mong hahayaan na matutrouble yung puso mo. Huwag mong hahayaan na yung mga negative thoughts na yan ay papasok yan sa mind mo. Huwag mong hahayaan na yung spirit of fears, kung ano man yung mga espiritu na nakakadistract dyan sa emotions mo or sa puso mo, huwag mong hahayaan na mananaig yan sa iyo. As in, mamuhay ka na free of fear, free of anxiety, free of worries. Tanggalin mo yan sa puso mo, no, para magkaroon ka ng kapayapaan. At saka, dapat matutunan mo ang magpatawad sa kapwa mo kasi malaki ang makontribute niyan para sa kapayapaan mo. Dapat mamuhay ka talaga sa mundong ito. Tanggalin mo lahat ng legal right or legal ground sa buhay mo kaya ka na-access ng kaaway. As in, i-close mo lahat yan. Kung ikaw man ay may mga ginagawa pang kasalanan, magsisi ka na kaagad. Tapos, ihingi mo ng tawad lahat ng mga kasalanan mo. Tapos, tanggalin mo lahat ng mga sama ng loob dyan sa puso mo. Tanggalin mo ng hinanakit. Tanggalin mo lahat ng galit, bitterness, insecurities, or jealousy, or inggit, or kung ano mang mayroon sa puso mo. Tanggalin mo yung pride mo. Tanggalin mo yung pag-i-engage mo sa lust. As in talaga lahat ng maalam mo na masamang gawain na labag sa kautusan ng Diyos ay tanggalin mo yan. I-close mo yan kasi lahat yan open doors yan para ma-access ka ng mga kaaway kasi kapag ikaw under sin ka, legal right nila yon para ang atake nila sa'yo ay mag-manifest sa'yo, tatalab sa'yo kung ano man yung atake nila. Halimbawa, kinukulam ka nila, kapag yung mga legal ground na yan, hindi mo sinarayan, madali lang tatalab sa'yo yung kulam or yung atake ng mga witch na ito, kaya kailangan mong isara lahat yan, no? Tapos, pang-apat naman na armor of God ay yung shield of faith. Yung pananampalataya natin sa Diyos ay huwag nating alisin. Pagtibayin pa natin or palakasin pa natin lalo yung pananampalataya natin sa Diyos. Kasi si God lang ang pwedeng makapag-deliver sa atin sa ganitong sitwasyon sa buhay natin. Lakasan pa natin yung pananampalataya natin na kaya tayong i-deliver ni God sa sitwasyon natin, no? Tapos, pang-lima naman, na armor ni God na dapat nating taglayin ay yung helmet of salvation. Kailangan mapanatili natin yung salvation natin para kapag napanatili natin yung salvation natin, yung Holy Spirit ni God na nagdudwell sa atin ay manatili rin. Kasi yung Holy Spirit ni God, yun yung nagbibigay ng strength sa atin, yun yung nag-i-empower sa atin, kung bakit nakakatayo tayo hanggang ngayon, kung bakit yung atake sa atin ay nalalabanan natin, nadideliver yung sarili natin, nadideliver natin yung sarili natin dahil yan sa empowerment na hatid ng Holy Spirit ni God, no? At saka yung Holy Spirit ni God, yun yung comforter natin, siya yung guide natin para hindi tayo maligaw ng landas, siya yung teacher natin, siya yung advocate natin sa araw-araw natin na pamumuhay, di ba? Yung Holy Spirit ni God, mahalaga na taglay natin yan, kaya talagang dapat manatili yung salvation natin, no? Tapos, pang-anim naman na armor ni God na dapat nating taglayin, yung sword of the Spirit. Ano nga ba yung sword of the Spirit? Yun na yung mga words ni God. Ito yung powerful weapon natin para sa mga kaaway, no? Kapag tayo nag-pray ng mga deliverance prayer, ay samahan natin ng mga Bible verses or mga salita ng Diyos, magiging powerful ang prayer natin. Kaya dapat lang talaga ay gamitin natin yung mga salita ng Diyos para ma-defeat natin yung mga kaaway natin, no? Pang-pito naman na armor of God ay yung prayer. Huwag natin kalimutan itong prayer. Kasi sa pamamagitan ng prayer, dito lang tayo nakikipag-communicate kay God, nagkaroon tayo ng connection kay God. Diba? Dito natin nasasabi yung lahat ng gusto nating sabihin kay God. Dito natin na-deliver yung mga sarili natin sa spiritual attack sa atin. Sa pamamagitan ng prayer, kaya wag talaga nating walain yung prayer. Dapat ay palakasin pa natin yung prayer life natin. Wag nating hayaan na ang spiritual life natin or prayer life natin ay sisirain ng mga witch na ito. Wag nating hahayaan
na nang dahil sa atake ng mga witch na ito gamit yung picture natin ay ilayo natin yung sarili natin kay God, no? Dapat ay maging strategic tayo, no, para hindi masira yung prayer life natin, no? So, yun lang naman yung masishare ko sa inyo sa araw na to, guys. Sana may natutunan kayo sa akin, pero bago ang lahat, mag-pray muna tayo, no? Ama namin sa langit, sa pangalan ni Jesus, lumalapit ako sa harap mo at kinikilala ko ang iyong autoridad sa aking buhay. Panginoon, ipinapahayag ko na walang kasamaan ang mananaig laban sa akin sapagkat protektado mo ang aking pagkakilanlan. Tinatanggihan ko ang lahat ng gawa ng pangkukulam, lahat ng spiritual na manipulasyon at bawat pagtatangka na itali ako sa mga sumpa. Sinisira ko ang bawat altar ng pangkukulam at ipinapahayag ko na ang aking buhay, ang aking kapalaran at ang aking pagkakilanlan ay nasa iyong mga kamay. Panginoon, takpan mo ako ng iyong makapangyarihang dugo at ibalik mo ang lahat ng ninakaw sa akin ng aking kaaway. Magmula sa araw na ito, ipinapahayag ko na ang aking buhay, ang aking imahe at ang aking kalayaan ay protektado ng mga salita ng Diyos at ng dugo ni Jesus. Walang anumang sandata ang ginawa laban sa akin ang magtatagumpay. Ngayon ay ipinapadala ko ang apoy ng banal na espiritu upang sunugin at tupukin ang bawat altar na kung saan ay nakalagay ang aking larawan. Naway mapawalang bisa ang ritual na ginawa sa akin ng aking mga kaaway gamit ang aking larawan. Alisin mo nawa ang kapangyarihan ng pangkukulam. Hayaan mo akong lumakad sa mundong ito ng may kapayapaan, kumpiyansa at kasaganaan. Batid ko na ang aking pagkakilanlan ay ligtas sa iyong mga kamay. Sa pangalan ni Jesus, ako'y dumadalangin. Amen. So, yun lang guys, no? Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.